Mula sa supersonic missiles hanggang sa main battle tanks, mahilig ang Russia mag-flex ng military tech nila. Parang kada labas ng bagong armas, may pabonggang announcement at puro papuri. Paulit-ulit na ring nagsinisiwalat si Putin at mga kasama niya sa Kremlin ng mga bagong fighter jets at missile systems na sinasabing revolusyonaryo raw at magpapabago sa digmaan. Pero kabaliktaran ang nangyayari madalas. Yung mga tinatawag nilang super weapons na uuwi sa palpak, sobrang mahal, nakakahiya pa, at imbes na manalo sa battlefield, nakastock lang sa storage, inaagiw at inaalikabukan. At kung pag-uusapan lahat ng military failure ng Russia sa nakaraang more than 15 years, aabutin tayo ng ilang oras. Kaya sa video na to, pipiliin lang natin ang 5 pinaka-high profile na sablay nitong mga nagdaang taon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang unahin nating bida ay ang tangke na sobrang pinuri ng propaganda noon na best tank in the world, ang T-14 Armata. Ang T-14 Armata, ito ang pinakamodernong tangke na ginawa ng Russia. May unmanned turret ito, yung main gun nasa taas at kinokontrol ng system sa loob. Hindi direktang nakapwesto ang tao sa mismong turret. Sinimulan ng Armata project noong 2009 at unang pinakita sa publiko noong 2015 Moscow Victory Day Parade. Pero sa rehearsal pa lang, tumirik na agad ang isa. Biglang tumigil, ayaw gumalaw. Doon pa lang senyalis na hindi ito kasing lupit ng sinasabi nila. Pero kahit ganun, hindi bumitaw ang Kremlin. Hanggang ngayon binebenta pa rin nila ang T-14 bilang the next big thing sa tank warfare. Gumawa pa sila ng stamps na may larawan nito at sunod-sunod ang papuri ng mga opisyal. Nag-announce pa ang Russian Army noon na kukuha sila ng 2,300 units by the year 2020. Pero lumipas ang 2020, walang libo-libong dumating. Hindi naging totoo ang pangako, hanggang hype lang. At imbes na maging sunod na legend ng Russia sa tanks, tulad ng T-34 noong 1940 at T-72 na, ginamit sa iba't ibang bansa, ang T-14 hanggang ngayon bigong-bigo pa rin sa totoong gera. Sa kabila nito, na-delay ang plano ng Russian Army dahil sa financial shortfalls, kakulangan ng pondo at budget, at pati sa problema sa produksyon, paggawa ng tangke mismo. Kaya imbes na mabilis mailabas, naurong ang target nilang timeline. Ayon sa Rostec, state-owned defense company ng Russia, isang malaking kumpanyang hawak ng gobyerno na gumagawa ng military equipment, late 2021 pa lang talaga nagsimula ang serial production ng T-14, meaning mass production na tuloy-tuloy ang gawa. Noong 2024, years later kaysa sa una nilang sinabi, kinumpirma ng mga Russian officials na pumasok na raw ito sa service, ginagamit na ng military nila. Pero ang pumasok sa service sa announcement, iba pa rin sa effective sa totoong gera. Sa papel, kahanga-hanga talaga ang design ng Armata. May bigat itong up to 55 tons at may 1,500 horsepower engine, lakas ng makina na parang pang heavy equipment. Dahil dito, kaya raw nitong umabot sa 50 miles per hour o 75 kilometers per hour ang top speed. May 125mm 2A, A2-1M gun din ito, main gun na mas malakas kaysa sa standard na baril ng mga lumang tanks. Ayon sa reports, kaya nitong tumira ng target up to 8 kilometers away or 5 miles, malayo para sa isang tangke. Sobrang pinush din nila yung unmanned turret control system ng main gun na hindi na kailangan may sundalo sa mismong turret para i-load o i-aim. Pinagyayabang pa ng Russia na stealth tank daw ang T-14, meaning sobrang minimal ng infrared, magnetic at radar signatures, bakas or signal footprint na karaniwang nakikita ng mga tracking system ng kaaway. Sa marketing, astig pakinggan. Pero sa battlefield, ibang usapan na. At dito na pumapasok ang problema. Maraming military experts, mga taong nag-a-analyze ng tanks at military tech, ang nagsabing outdated at underpowered ang engine nito kumpara sa ibang modern tanks ngayon. Meaning, luma ang tech at hindi kasing lakas ng inaasahan sa bagong generation na tangke. Pati yung turret sobrang complex, siksik sa sensors, cameras, antennas, tracking sites at kung ano-ano pang add-ons. Ang resulta, sobrang dali raw nitong ma-disable, masira o mapatigil kahit light cannon fire o heavy machine gun lang ang itira. Meaning,
Hindi na kailangan ng sobrang lakas na anti-tank missile para patigilin ng turret. Kayang-kaya na ng mas simpleng armas. May autoloader system din ng T-14, system na automatic naglo-load ng bala sa main gun. Pero high risk din daw ito sa failure. Kapag nasira, yung crew mapipilitang manual loading, kamay na maglo-load ng bala, sobrang bagal, 1 round per minute o 1 shot bawat 60 seconds. Halos katawa-tawa sa isang modernong labanan. Isa pa sa malaking criticism, yung Afghanit Active Protection System. System na dapat humaharang sa mga paparating na anti-tank attacks, nilagay nila beneath the turret. Dahil dito halos imposible nitong ma-intercept ang mga strike from above. At yun pa naman ang attack angle ng karamihan sa modern anti-tank missiles at kamikaze drones ngayon. At sa huli pati mga kilalang Russian figures inamin din na hindi ito perpekto. Si Dmitry Rogozin, dating head ng Roscosmos, ang State Aerospace Corporation ng Russia, isang government agency na humahawak sa space and missile programs, nagsabi mismo na, the Armata is unsuitable for war. At ang Pinoy translation ng vibe nito, hindi ito panggera. Masakit man pakinggan, totoo ang sinabi niya. Ganun pa man, kung talagang game-changing monster ang T-14 Armata gaya ng ipinangako, malamang nakita na natin itong todo gamit sa Ukraine. Pero hindi. Kahit sinabi pa ng Kremlin na pumasok daw ang armata sa gera noong 2023, wala pang recorded sightings o actual na video at larawan na nagpapatunay na ginamit ito sa frontline. Meaning, walang nakakita, walang ebidensya. Mas lalo pang lumilinaw ang totoo ng inamin mismo ni Rostec boss Sergei Chemezov na sobrang mahal daw ng T-14 para i-deploy sa Ukraine. Kaya imbes na gamitin yan, mas pinili ng Russia umasa sa T-90 at sa mga Soviet tanks na ilang dekada na ang tanda tulad ng T-62. Sa madaling salita, mahal na nga, palpak pa. Imbes na maging sandata ng yabang, naging sandata ng kahihiyan. At ganun din halos ang kwento ng Sukhoi Su-75 Checkmate. Ang Su-75 Checkmate, ito ang 5th generation fighter jet ng Russia. Bagong klase ng jet na dapat kapantay ng pinakamodern na jets ng US at China. Unang pinakita ito sa publiko noong 2021 sa airshow sa Moscow at Dubai. Pero ang pinakita lang, mock-up model. Meaning, display lang, hindi lumilipad, hindi totoo ang jet. Nangako pa ang Russia na lilipad ito as soon as 2023. Pero dumating ang 2023, walang flight. Naurong ang maiden flight, pinakaunang lipad sana nito sa 2024. Tapos 2025 at ngayon pati 2026. Sinasama na sa bagong timeline. Mas malupit pa, gumastos sila ng 30 milyong dolyar sa marketing campaign pa lang. Pinakamahal na promotional push na nagawa ng Russian military. May teasers, futuristic promo videos at meron pang fragrance o pabango na inspired daw sa Su-75. Ang description pa nila, metal alloys, glass at leather ng cockpit, hinaluan daw ng juniper, patchouli at oak moss notes. Nakakatawa man, yung pabango pa ang mas sumikat kaysa mismong jet. Pati si test pilot Sergei Bogdan, yung pilot na nagtetest ng bagong aircraft, halos sumuko na sa frustration. Sabi pa niya, with God's help, it should be soon, referring sa first flight sana ng Su-75. Meaning pati sila, umaasa na sa himala para lang lumipad. Astig ang specs nito sa papel. Single-engine multi-role fighter, jet na pwedeng pang iba't ibang klase ng mission internal weapons base. Sa loob nakalagay ang armas para hindi kita sa radar stealth optimized design. Sinasabi pa ng Sukhoi, manufacturer nito, na kaya raw nitong twice the speed of sound magdala ng 7.4 tons of weapons, lumipad ng 1,800 miles o 3,000 kilometers sa isang full tank ng fuel. Sinasabing rival daw ng Chinese FC-31 at American F-35. Ang F-35 ito ang multi-role fighter na kilala ngayon bilang isa sa pinaka-effective sa modern aerial warfare. Sabi pa ng Russia, magiging dogfighting demon daw ang Su-75 pag nasa ere na. Kahit direct clash pa sa F-35 at F-22. Pero ito ang problema. Wala silang avionics, system sa eroplano na pang-detect at pang-track ng kalaban na kayang ma-detect ang F-35 at F-22 bago pa sila mag-launch ng missiles. Meaning bago pa sila makakita na lock at na missile na sila. Dagdag mo pa, mas malayo ang range ng US air-to-air missiles kaysa sa Russian equivalent. At ang mga Russian long-range missiles, gumagana lang yan kung may early warning aircraft na sumusuporta, tulad ng A-50.
Ang A-50, ito ang radar plane ng Russia na lumilipad para magbigay ng early warning. Parang mata ng missiles nila. Pero ang Russia, may around a dozen A-50s na lang, mga 12. At sa Ukraine war, marami sa mga yan ang sinira at pinabagsak na ng Ukraine sa sunod-sunod na strikes. So kahit gaano pa kaganda ang specs, kung wala ang A-50 support, bulag ang missiles at useless ang long-range advantage nila. Sa ngayon, puro hangin at yabang pa lang ang nagpapaandar sa Su-75. Pwedeng sabihin ng Moscow na mas magaling daw to sa F-35. Pero ang F-35, totoo at ginagamit. May mahabang record ng sorties, mga mission flight na paulit-ulit lumilipad at successful combat missions na may malinaw na ebidensya. Ang Su-75 hanggang ngayon concept pa lang. At dahil sa international sanctions, mga restriction na pinataw ng ibang bansa sa Russia, nahihirapan na pati mga defense companies nila makakuha ng tamang materials at resources. Kaya duda na kung kailan pa talaga ito ma-mass produce, kung mangyayari pa ba. Pero may isang vehicle na kahit papano nakagawa sila ng marami-rami, ang BMPT Terminator. Ang BMPT Terminator, Armored Fighting Vehicle ng Russia, isang support combat vehicle na ginawa para samahan at protektahan ng tanks. Ang idea nito nagsimula pa noong Soviet War in Afghanistan kung saan nalaman ng Russia na wasak ang tanks nila sa mga RPG teams. Grupo ng sundalo na gumagamit ng shoulder-fired explosives pangbutas ng armor. Dahil dito kinailangan nila ng support vehicle na pwedeng sumabay sa tank columns. Grupo ng magkakasamang tank sa field at may kakayahang tumira ng mabilis sa mga threats sa paligid. Kaya sinimulan ng Terminator project noong late 1990s to early 2000s at pumasok sa service noong 2011. Sa papel, astig ang specs. 53 ton na body makapal na armor layers, may 230mm cannons, main support guns, heavy machine gun at Takati anti-tank missiles pangbutas din ng armor ng kalaban. At kaya pang tumira ng helicopters, hindi masama in theory sa papel o sa plano. Pero pagdating sa real combat, iba ang nangyari. Unang beses itong ginamit sa totoong labanan noong May 2022 sa Donetsk region at dineploy ng ika-90 tank at ika-76 na air assault divisions ng Russia. Ang division malaking grupo ng libu-libong sundalo at equipment sa militar. Pag-angat ng Terminator sa isang ridge, mataas na part ng lupa o burol, nag-attempt sila umatake sa highway. Pero minutes lang ang lumipas, umatras din agad. Bakit? Dahil tinapatan sila ng Ukrainian artillery. Malalaking long-range na kanyon na kayang sumira ng armor mula sa malayo. Halos tatakbo na sila sa takot imbes na magpaulan ng bala. At dito ulit lumabas ang pattern, design failure. Ang pinakamalaking issue, armor at turret weak points. Ang Terminator nakabase sa T-72 chassis, yung body frame ng isang lumang Soviet tank. Matibay naman ang body laban sa mines at shell fragments. Pero ang turret, yung part kung nasaan ang main gun system ang mahina. Dahil exposed at maraming blind spots ang design, madali itong matarget ng drones at missiles. Ang drones kaya pati light weapons, hindi malalaking anti-tank launchers, kaya napatigilin ng turret systems. Pag natamaan ng turret pati control systems, cameras, tracking, communications, patay agad ang function. Kaya hindi na rin nakakagulat na early 2023, less than 1 year after deployment, nawasak ang isang Terminator sa Ukraine strike. At yun ang unang malaking loss nila sa model na ito. Mula noon ang mga open source intelligence groups tulad ng Oryx at Oryx-style OSINT analysts, mga independent na research teams na nagdodokumento ng military losses, ang sunod-sunod na naglabas ng reports tungkol sa mga nasirang o nawasak na Terminators. Ang BMPT Terminator ang isa sa pinaka-pinag-usapang support combat vehicle ng Russia. Pero ironic kasi, 33 lang talaga ang una nilang ginawa. 33 units lang, hindi libo, hindi daan-daan. At sobrang bihira nila itong gamitin sa Ukraine, halos ayaw nila ilabas sa frontline. Oo, may nagawa naman itong konting action kumpara sa Armata at Su-75 na hanggang hype lang. Pero kahit ganun, failure pa rin ito. Mahal ang paggawa, sobrang komplikado ng system, at hindi ito kasing tibay ng ipinapakita sa posters at videos. Sa katunayan, isang strategic drone strike lang, target-focused na atake ng drone na military grade, kaya na itong pumutok agad. Pero hindi pa rin sila sumuko. Noong 2025,
May bagong batch na raw silang na-receive. Nilagyan pa ng reactive armor add-ons, mga protection plates na sumasabog papalabas para bawasan ang impact ng missile o shell. May fresh promo videos pa ulit silang nirelease, pinapakitang mas malakas na daw ito ngayon. Kaso sila rin ang nabuking ng sarili nilang marketing. Napansin ng mga matatalas ang mata na viewers na sobrang lakas ng vibration, panginginig ng baril habang nagpapaputok ng Twin 30 mm2A42 cannons nito sa mismong video. Halos nanginginig na parang loose bolts. At ayon kay Andriy Tarasenko, isa sa mga tank development experts ng Ukraine, sinabi niya, tinatakot nila ang kalaban gamit ang nanginginig na baril at malalaking pangako na walang laman. More than 1 year na, hindi pa ito ginagamit sa totoong laban. Parang busy sila sa pag-shoot ng pelikula. Sakit to sa Russia. Pabango at pangako ang lumilipad, hindi ang jet. At pati sa lupa mas maingay ang hype kaysa resulta. Pero hindi lang sa lupa at himpapawid ang may sablay. Pati sa dagat hindi rin nagpahuli ang kapalpakan. Isa sa mga pinaka-obvious na example ang Project 22160 patrol ship, barko ng Russia na pang-patrol at pang-security sa dagat. Ang patrol ship maliit hanggang medium na warship na pang-monitor, pang-escort at minsan pang-depensa din sa area. Sinimulan ang construction ng unang barko sa 2014 at may 5 pa na sumunod. 6 total vessels, 6 na barko lahat pero yung isa hanggang ngayon ginagawa pa rin. Sa 5 na nailunsad sa pagitan ng 2017 hanggang 2024, may isa na agad silang nalos, ang Sergei Kotov. Noong March 5, 2024, pinalubog ito ng Ukraine gamit ang Magura V5 naval drones, mga military sea drones na pang-attack sa warships. Kasabay nitong nawasak din ang Ka-29 helicopter na sakay ng barko. Sabog pati air support nila. Hindi ganito ang pangarap na ending ng Russia sa Project 22160. Dapat flagship innovation daw ito ng Russian Naval Fleet, pangdagdag tapang sa dagat. Dapat kaya nitong gawin ang trabaho ng modern patrol ship. Mag-detect ng submarines, mga barkong pang-ilalim ng dagat, makipaglaban sa kapantay o mas maliit na barko mag-support ng ground at maritime strikes, atake sa lupa o dagat magbigay ng air defense, proteksyon sa ere kung may missile o jet attack bold ang plano, pero mabilis ang bagsak. Ganun pa man, pero hindi nito kayang gawin kahit isa sa mga pinangako nila. Kahit may 1,700 tons of displacement, bigat ng barko pag nasa tubig, at 300 talampakan ang haba nito, 74 na metro, sobrang hina ng firepower. Isa lang ang dala nitong 76mm gun at ilang ordinaryong machine guns, plasman pads, portable na air defense na hawak mismo ng sundalo, pang emergency lang, hindi pang seryosong depensa. Noong una, plano ng Russian engineers na gawin itong modular warship, barkong pwedeng palitan ng add-on weapons depende sa misyon. Pero ang ideyang to, hindi naman galing sa kanila, ginaya nila yan sa US Navy na more than a decade ago, nagtry gumawa ng modular littoral combat ships, barkong pangmababaw na tubig malapit sa baybayin. Kaso nalaman din ng US na mas maganda sa plano kaysa sa totoong gamit kasi sobrang mahal ng barko at weeks bago mapalitan ng modules. Ang Russia, imbes na matuto, pinilit pa rin nila. Ang ending, nakagawa sila ng barko pero walang modules na naisaksak. Parang may katawan pero walang damit. Pati mga Russian military experts, sarili na nila ang nagsabing palpak. May isa pa ngang nagsabi, Project 22160 ang pinaka-failed na naval ship project sa modern Russian history. At hindi mali ang assessment, pati stability at seaworthiness. Kakayahang maging stable sa dagat, bagsak din daw dahil minimal displacement, kulang sa tamang timbang at balanse. Kaya ang armament katawa-tawa 76mm gun at 214.5mm machine guns. Yun na yun. At pang final na highlight sa list natin, ang isa sa pinakamatagal na Russian military project na nauwi sa wala. Ang Tupolev PAK-DA, kilala din sa tawag na Product 80, bomber aircraft na ginagawa ng Russia. Ang bomber eroplano na ang trabaho ay maghulog ng malalakas na explosive sa target mula sa malayo. Ginawa ito para tapatan ng American B-2 stealth bomber, sikat na black triangular warplane ng US na pumasok sa service noong late 1980s, panahon na ginawa ang B-2 para iwas radar. Ang PAK-DA, dinisenyo bilang fixed-wing stealth bomber, barakong triangular aircraft na may radar-absorbing exterior, balat ng eroplano na ginawa para sumipsip ng radar signal at hindi madaling makita sa tracking. Katulad din ng B-2,
walang vertical stabilizers. Yung palikpik sa likod na tumutulong sa balance ng normal na eroplano, tinanggal nila para sa stealth profile. Noong 1990s pa nila sinimulan ng project na to. Ang goal, 5th generation bomber sana sa launch. Pero lumipas ang 1999 hanggang 2000, hindi pa rin tapos. Kaya ngayon tinatawag na nila itong 6th generation daw. Meaning na-upgrade ang label, hindi ang eroplano. Sinasabi na ang range nito ay 7,500 miles o 12,000 kilometers at kaya raw nitong magdala ng 30 tons na payload. Ibig sabihin bigat ng armas o explosives na kayang isakay ng eroplano. Sa specs, sinasabi din na isa ito sa pinaka-stealth na aircraft ng Russia. Lahat ng munitions, mga bala at bomba nasa loob mismo ng eroplano para mas kaunti ang signal na makikita ng radar. Dapat kaya din nitong umabot sa supersonic speeds nang walang afterburners, extra power system sa likod ng jet engine na karaniwang ginagamit ng fighter jets para bumilis. Pero sa ngayon, lahat ng yan, plano pa lang, hindi pa totoo. Ang PAC-DA project ginawa ng Tupolev, Russian aircraft manufacturer, pero hanggang ngayon, naipit pa rin sa development hell. Meaning, sobrang tagal na ginagawa pero hindi matapos-tapos. Habang ang US, decades na lumilipad ang stealth bombers, yung Russia, walang malinaw na progreso sa counterpart nila. At imbes na mapalitan na ang lumang fleet nila, umasa pa rin ang Russian Air Force sa Soviet-era Tu-95. Sobrang lumang bomber plane na ang design nagsimula pa noong 1950s. Lumilipad pa rin pero paubos na at paluma na ang tech. Sa Ukraine War, sikat din ang Ukraine sa pag-takedown ng Tu-95 units sa Operation Spiderweb Strike, malawakang drone attack operation na ginawa ng Ukraine. Ang Russia sobrang kailangan nila ng mas bagong bomber tulad ng PAC-DA. Pero ang tanong, makukuha ba nila? Mukhang hindi. May 3 major factories ang Russia na gumagawa raw nito. Kazan Aviation Plant, Beryv Aircraft Company, Novosibirsk Aviation Plant. Pero hanggang ngayon walang proof na malapit na ito matapos. Walang demo, walang test flight, walang final model. At habang todo asa ang Russia, nauna na ulit ang US. Na-launch na nila ang B-21 Raider, next generation stealth bomber ng Amerika, na unang pinakita noong 2022. At ngayon ongoing na ang flight testing. Ang Russia na left behind na naman. Dagdag pa, dahil sa international sanctions, mga trade restrictions na bawal mag-import ang Russia ng electronics, machining equipment at iba pang military materials, halos imposible na umusad ang PAC-DA project maliban na lang kung matapos ang gera at malift ang sanctions. Pero sa ngayon, wala, hindi mangyayari anytime soon, habang ang Ukraine, araw-araw lumalakas ang sarili nilang military tech tulad ng Magura V-5C drones at Neptune missiles na gawa mismo nila at proven effective sa actual strikes. At para sa Russia, marami sa mga project nila puro hype, puro pangako pero kulang sa resulta. At kahit sinasabi nilang ginamit na ang Armata at Su-75 sa announcement, mas marami pang pabango ang lumilipad kaysa explosive sa tunay na laban. Sa dagat, sa lupa, sa ere, isa lang ang malinaw na pattern. Yabang sa stage, palpak sa gera. At kahit meron pa silang ibang experimental aircraft tulad ng A-60, Airborne Laser Platform, aircraft na may laser system pang test operation, Ukraine na mismo ang tumira at sumira sa mga ganitong klase ng model sa field. Kaya kung naghahanap ka ng totoong sandata na proven sa modern war, hindi yun galing sa announcements ng Moscow. Yun ang mga ginagamit na. Hindi yung pinaplano pa lang.